buwan matapos ang kanyang matagumpay na pagdepensa ng kanyang WBO Interim World Bantamweight title laban kay Cesar Ramirez ng Mexico, ay Nobyembre ng taong 2019 ay nabigyan ng pagkakataon ang tinaguriang Cuatro Alas ng Philippine Boxing na si Janriel Casimiro na mapalaban sa isang pandaigdigang kampyonato, kung saan sinagupaan nito ang palaban na South African fighter at nooy kasalukuyang WBO Bantamweight Champion na si Solani Tete, ang boksingerong may hawak ng record sa may pinakamabilis na knockout win sa isang world title. Napatulugin nito ang kapwa South African fighter na si Benicio Goña sa loob lamang ng 11 segundo. Isang dating 2-weight class world champion. Isa si Tete sa mga kinukonsiderang pinakamahusay na boksingero ng South Africa, kasunod ni Moruti Intilani na kanyang kababayan. At sa katunayan nga, hindi na bago ang kanyang pangalan sa mundo ng pakikipaglaban. Dahil bago pa makasagupa ni Casimiro si Tete, 5 Pinoy na ang tinalo nito sa laban, kung saan huli nitong binigo by a 12-round unanimous decision ang Pinoy na si King Arthur Villanueva para sa WBO Interim World Bantamweight title. Kaya naman ganoon na lang kakumpiyansa ang kampo ng South African champion na madali lang tatalunin ni Tete si Casimiro, at tila ba pandagdag na lang sa mga Pinoy na tinalo ni Tete ang laban nito sa ating pambato. Dahil ayon mismo kay Frank Warren ng Queen's Ferry Promotions na tumatayong handler ng South African champion, ikinakasana ang malaking laban ni Tete kay Inoue kahit wala pang ang katiyakan na siguradong ang tatalunin ni Tete si Casimiro. Isa itong direktang pang-iinsulto sa isang Pinoy fighter na tila ba tinanggalan na ng karapatan si Casimiro na makasungkit ng mas malaking laban. Ang laban ay naganap sa kilalang arena, Birmingham, West Midlands City, United Kingdom, para sa ikatlong pagdepensa ng South African champion ng kanyang Boxing World Organization World Bantamweight title. Sa round 1, maagang inanapan ng butas ni Casimiro ang depensa ng kalmadong South African champion. Pero gaya nga ng mga naunang pahayag ni Tete bago ang naturang laban, hindi agad kinagat ni Tete ang anumang mapanghamon na atake ni Casimiro. Gamit ang kanyang height of reach advantage, maagang nakontrol ni Tete ang tempo ng kanilang bakbakan.
sa pag-aakalang kontrolado niya ang galaw ng Pinoy sa kanilang laban at iniisip na siguradong mahihirapan lang si Cuadro Alas na makapasok sa depensa ng didepensang South African champion. Tila ba nakalimutan ni Tete na hindi sa lahat ng oras ay kaya niyang pigilan ang tsumitsyempong atake ni Casimiro. At dito nagugulatin ng ating pambato ang mundo ng bantamweight division. Nang matikman ni Tete ang nakakahilong suntok ni Cuadro Alas na siyang tumuldok sa kanyang 12 sunod na panalo. Ang panalong ito ni Casimiro ang nagbigay sa kanya ng World Boxing Organization World Bantamweight title. Ito rin ang panalong nagluklok sa angas ng Pinas bilang ika-4 na boksingero ng Pinas na nagkampiyon sa 3 magkakaibang dibisyon. Kasunod ng iba pang bigating boksingero tulad nila Donnie Ahas Nietes, Nonito Donaire at Manny Pacquiao na tanging boksingero sa buong mundo na may 8 division world titles. Kasunod ng kanyang matagumpay na pagkapanalo ay patuloy pa rin ang angas ng Pinas sa paghamon sa numero 1 boksingero ng bantamweight division na si Naoya Inoue ng Japan, na magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin tugon sa hamon ni Casimiro, na pinatunayan na ang kanyang angas ay hindi lang puro salita kundi siguradong mararamdaman ng sino mang bumangga dito. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating susunod na mga video. Marami po salamat and God bless.